Truly, Lord, ang buhay namin ay sa iyo lang. At patuloy kami maglilingkod. Salamat dahil sa biyaya mo, O Diyos, kami nabubuhay. Salamat dahil pribilehiyo na kami makapaglingkod po sa inyo, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Lord, this morning, lumalapit po kami, lubos na nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa anumang kasalanan na iyong nakikita, na aming nagawa, na isip at sinalita, sinadyang bagay man o hindi. Lord, forgive us. Cleanse us with your holy blood, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan niyo, Father God, na maghari kayo sa aming kalagitnaan. And we pray, bless all the worship services of JA1 worldwide. I pray, bawat anak mo na inuna ang iyong kaharian at iyong katwiran, lahat ng pangailangan nila idaragdag mo. Salamat dakilang Diyos, and we promise in this place, your name alone will be glorified and will be exalted. Salamat sa listo gising na kaisipan. Salamat sa pusong bukas na tatanggapin ang iyong salita sa araw nito. Maging ang lahat ng mga nag-worship ngayon sa online, protect and bless them, and as they open their heart and their mind, they will receive your revelation. Salamat po, God. To God be all the glory in Jesus' name. Everybody say Amen. Praise God. You may be seated, please. And let's all declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. And J1 culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 culture, good morning. Praise God sa lahat ng mga nag-worship ngayon online. Good morning sa inyo pong lahat. Praise God. And I just want to thank everyone sa inyo pong mga prayers. Dumating po kami noong Thursday night after 2 weeks mission sa Germany, as well sa lugar po ng UK. And the Lord, again, we've seen how powerful He is, kung paano niya pinalalago ang faith ng mga kapatiran po natin sa lugar po ng Germany, as well sa lugar po ng UK, especially doon po sa London. Ang Diyos ay napakabuti. And thank you for sa inyo po mga prayers. Are you excited today? All right. By the way, in advance, don't forget, anong mayroon po tayo sa December 14? Church anniversary celebration. And that would be, gaganapin po natin ito sa Coliseum ng Batangas. Wala po kasing mas malaki pa sa Coliseum ng Batangas sa ngayon, kaya tayo po ay nagsisiksikan po doon. But ganun pa man, maski na tayo po ay nagsisiksikan, ang Diyos ay masaya na nakikita nagkakaisa po tayo na sama-samang niluluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Kaya the Lord is really good. All right. At ang ating pong topic ngayon, praise God, ay pinamagatan po natin itong leading of the Spirit. Praise God. Alam nyo, if you are led by the Spirit of God, then meaning to say, you are saved. Ligtas ka. Bakit? Meron kang Holy Spirit. All right. So, maaring sa lahat ng mga first-timer, sino po ang sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang po nakarating dito? Raise your hands, please.
Yeah. All right. Welcome to the JA1 family. All right. So this time ay pag-usapan po natin kung paano ka gabayan ng Holy Spirit. Sinong in love kay Lord? Lahat naman ng tunay na sasamba sa Diyos ay in love kay Lord eh. Okay? Bakit? Pinag-aralan natin noong nakaraang mga araw na ang mga tao ay dapat sasambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil kaya Espiritu at katotohanan, hindi mo nakikita ang Diyos, ang Holy Spirit. Kaya maniwala ka na ang sabi ng Biblia, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan at siya ang mananahan sa buhay mo. So, the leading by the Spirit, yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Or tawagin po natin pamumuno ng pinangungunahan ng Espiritu. Okay? Or sa Bible verse po natin, sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 14 says, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Sa Tagalog, ang lahat ng mga pinapatnubayan ng mga Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sino dito mga anak ng Diyos? So, pinangungunahan ka na ng Holy Spirit. Okay? Now, ang tunay na lingkod ng Diyos o leader, actually, I will speak to you as a leader kasi in love kayo kay Lord. I will speak to you now na hindi ka isang ordinaryo na isang Kristiyano, kundi isa kang pinili ng ating Diyos. Okay? At dahil sa ikaw ay pinili ng ating Diyos, ang tunay na leader sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang pinamumunuan ng talento, ng karanasan o posisyon, kundi ng Espiritu Santo. Yan ang mga tinatawag po natin na leader. Kaya ang pamumuno sa sarili ay nahuhulog sa pagkakamali. Ang pamumuno ng tao ay limitado. Pero ang pamumuno ng Espiritu ay may kapangyarihan, karunungan at patnubay na higit sa tao. Dahil ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa atin para tayo ay maglingkod sa Kanya. Naalala ko po ang buhay ni Daniel. Mayroon po isang kwento na ang pangalan po ay Daniel. Isa po siyang lingkod ng Diyos, pastor. Then, siya po ay masigasig sa pangangaral ng mabuting balita. Siya po ay may mga life group, pumupunta kung saan-saan, every night, every afternoon. At isang hapon, nung medyo 7:00 na, pauwi na po siya ng bahay. Pagbaba niya ng sasakyan, biglang narinig niya ang tinig ng Holy Spirit, sinabi niyang, keep left. Pumunta ka sa kaliwa. At anong ibig mong sabihin, Panginoon? Diyan sa kanto, kumaliwa ka. Madilim. Kaya't siya ay nag-iisip, Lord, anong gagawin ko doon? Madilim po yun. Wala pa namang ilaw. So, sumunod ka. So, pinasunod lang siya. So, sa kanyang paglalakad, biglang nakita niya yung ilang bahay na naroon na halos wala rin masyadong liwanag sa harapan ng bahay. Sa kanyang paglalakad, sa pangatlong bahay nakatapat siya, huminto ka. Sabi ng Lord sa kanya, anong gagawin ko? Pumatok ka sa bahay na yan. So kumatok po siya. Alam nyo, biglang may nagsalita, sino yan? Biglang niya, tapos binuksan siya. Alam nyo, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo. Nagpakilala po siya, ako si Pastor Daniel. Alam nyo, biglang umiyak yung lalaki. Isa pong around 25 years old na lalaki. At sabi niya, bakit ka umiiyak?
Ang totoo po, sabi niya, ako'y magpapatiwakal na. Nakita niyo po itong lubid na to? Ako po ay magpapakamatay na. Dahil hindi ko maintindihan ang problema ko. Pero ang sabi ko, Diyos ko, kung gusto niyo pa po akong mabuhay, magpadala kayo ng tao para magpaliwanag at ipanalangin ako. At bigla po kayong dumating, sabi niya. Kaya niyakap siya ng todo ng binata na yon. At ang sabi naman ni Daniel, ito ang oras na ginawa ng Diyos para tanggapin mo siya at para ikaw ay maligtas. Ang anumang problema mo ay may kalunasan. Hindi lunas ang pagpapakatiwakal, kundi ang lunas ay ang pananampalataya sa Diyos at ikay makakawala sa iyong sitwasyon. And praise God, yumakap ng todo yung pong binata at sabi niya, salamat po dahil ako po ngayon ay naliwanagan. At mula noon, yun po ay naging flux din ni Daniel. At naging masigasig na naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Then, isang araw naman, mayroon naman nagngangalang Angela. Si Angela ay papunta siya ng trabaho. Of course, 8:00 ang pasok po niya. Then, bigla ba namang sa kanyang pagsakay ng bus, ang sabi sa kanya, sa susunod na stop ng bus stop, bumaba ka. Sabi, Lord, ba't ako bababa? Ako'y nagmamadali dahil ang higpit ng aking boss, bumaba ka. So, bababa ko. Anong gagawin ko doon? But because she is being urged by the Holy Spirit, bumaba po siya sa sumunod na stop ng bus stop. Then, sabi ng Lord, maglakad ka ng konti diyan sa kaliwa ng shade. Alam nyo, nung siya po ay naglakad, mayroon pong isang ina na umiiyak. Nilapitan niya ito, may problema po ba kayo? Ang sabi niya, sobrang aking pong problema. Kaya ako pumunta ho dito, sabi niya, dahil ako'y magpapasagasa. Ha? Bakit kayo magpapasagasa? Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Dahil ako ay inaapi ng mga tao. Na ako ay halos hindi ako sundin ng aking po mga anak. Kaya wala na akong pupuntahan, kundi ako ay magpapasagasa. Ang sabi ni Angela, gusto ko malaman ninyo na may pag-asa ho kayo. Walang mahirap sa harapan ng ating Diyos. Ang pagtitiwala sa Kanya, ang inyo pong kailangan. Tanggapin niyo ang Panginoon Yesus. Dahil kaya ako pinababa ng Diyos doon po sa sinakyang kumbas. Dahil sa hindi ko rin maintindihan at yung pala kayo aking makikita dahil gusto ng Diyos na kayo ay maligtas pa. Tanggapin niyo ang Panginoon, magsisi kayo sa inyong planong pagpapatiwakal at hayaan ninyo na kayo ay sumunod na sa Diyos at anumang suliranin ninyo, ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan para maayos ang inyong pamilya. Praise God! Yumakap ng todo yung mother na yon kay Angela. At ang sabi niya, pinadala ka talaga ng Diyos para ako ay mabuhay pa. At mula noon, si Angela ay naging sensitive sa leading ng Holy Spirit. At yung pong mother na yon, naayos ang kanyang buong pamilya. Tandaan ninyo, everybody say, prayer works. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, i-guide ka niya talaga. Tutulungan ka niya na magkaroon ng mismong direction para maging blessing sa iba. Sino ang gusto maging blessing sa ibang tao? Tandaan ninyo, ang buhay ng tao ay walang silbi kung hindi ka magiging pagpapala sa iba. May kausap ako? Ulitin ko muli, ang buhay ng tao ay walang silbi kung hindi ka magiging pagpapala sa iba. Spirit-led
Christian leaders is the identity of every true sons and daughters of God. So, number one, what does it means to be led by the Spirit? Ano ibig sabihin po ng ikay gagabayan ng Banal Espiritu Santo? Una, hearing and obeying the Holy Spirit. Alam mo ba na ang Diyos ay nangungusap lagi? Nagbibigay siya ng impression sa buhay natin? Yes, according to the book of John chapter 10, verse 27, ang sabi niya, "My sheep hear my voice." Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay makikinig sa tinig ng Holy Spirit. Hindi mo siya marinig na tatawagin ka ng, Angela. Actually, it is an impression. Meron pong udyok ang Holy Spirit na ikaw ay gagamitin niya, tuturuan ka niya, igagayad ka niya kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay mo. Kaya Spirit-led leaders are sensitive and obedient to the voice of God. Kaya sabi niya, "My sheep hear my voice." Ang ating Diyos ang ating dakilang pastol. At siya ay patuloy na nangungusap at nagbibigay ng direction sa atin. Naalala ko si Philip. Siya naglalakad. Bigla na lamang kinausap siya ng Holy Spirit. Narinig niya, "Go to the chariots." Pumunta ka doon sa chariots na yun. At nung siya po'y sumunod, yung mismong Ethiopian na eunuch ay nagbabasa pala ng Biblia. Pero hindi niya ito maintindihan. Then, si Philip ay ginamit ng Diyos para ipaunawa sa kanya ang Bible. Afterwards, yung pong Ethiopian na yon ay na-revive ang kanya pong spirit. Nakita ang mismong ilog. Ang sabi niya, "May ilog dito, pwede bang bautismoan mo ako?" Immediately, binautismohan ni Philip ang Ethiopian na yon. Naligtas ang Ethiopian. Do you not know na ang Diyos ay mismong inuudyo kanya ang bawat isa sa atin para lamang po masyaran ng words of God ang ibang tao? Ang tunay na anak ng Diyos ay laging nasa puso niya na ibahagi ang salita ng Diyos na nasa kanya. May kausap ako dito? Tandaan nyo ang tunay na born-again Christian, hindi siya papayag na walang naliligtas sa pamamagitan ng buhay niya. Kaya, dapat hindi lamang tayo sa trabaho, hindi lamang tayo dapat sa negosyo, lagi tayo magbigay din po ng panahon para sa ibang tao na makarinig ng words of God. So, i-check mo ang sarili mo, nakakarinig ka pa ba ng tinig ng Diyos? Nagiging sensitive ka pa ba sa leading ng Holy Spirit? May pinapagawa ba ang Diyos sa buhay mo? O kaya'y ang Diyos ay nangungusap, ngunit hindi ka nakikinig? So tanungin mo ang katabi mo, "Partner, nakikinig ka pa ba?" So mayroon ka bang desire na maligtas ang ibang tao? Kaya kailangan you need to hear. Kaya hearing and obeying the Holy Spirit. Ang pangalawa, walk in the Spirit, not in the flesh. Ito pala yun. Ang sabi ng book of Galatians chapter 5, verse 16, "Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh." Pag lumalakad ka sa patnubay ng Holy Spirit, hindi mo raw po magagawa ang gusto ng iyong laman. Alam niyo ba na ang gusto ng laman mo ay para masatisfied ka lamang? Masatisfied ang iyong mata, masatisfied ang iyong flesh, masatisfied ang iyong bibig, masatisfied ang lahat ng puso mo. But I want to tell you this, if you will walk in the Spirit, lalakad ka sa patnubay ng Banal Espiritu Santo, hindi mo raw magagawa ang mismong gawa ng laman. Kapag huminang iyong spiritual life, mangingibabaw ang iyong physical life. Pero pag nangingibabaw ang iyong spiritual life, bababa ang mismong desire ng iyong flesh.
Kaya ang word dito, walk in the Spirit. May kausap ako dito. Walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. So, being led by the Spirit means choosing God's prompting over emotion, frustration, or pressure. Ang katawan natin, ito po ay gustong laging may satisfaction. Pero, kapag hindi mo na siya nakontrol, ipapahamak ka niya. Kaya kailangan mo ang patnubay ng banal ng Espiritu Santo. Kaya dapat every morning, nagpipray ka na kaagad. Naalala ko tuloy si David. Si David, dumating yung time na siya'y laging hinahabol ni Haring Saul para siya ay patayin. Ngunit, sa kanyang pagtakbo, dumating yung panahon din na si Haring Saul ay napapunta sa isa pong cave at nakatulog. Alam nyo, sabi ng mga kawal ni David, patayin na po natin. Ang sabi ni David, no, do not touch the anointed one. Alam nyo, hindi po niya pinatay. Hanggang sa sinabi niya ngayon kay Haring Saul, sabi niya, mahal na hari, tignan po ninyo ang lalayan ng damit ninyo. At doon tinignan, ito po ay napunit. Ang ibig sabihin nun ay may pagkakataon ng papatayin siya at matatalo na siya ni David. Pero hindi ginawa ni David. Kaya ang sabi ni Haring Saul, salamat, anak. Bakit? Ba't siya nagpasalamat? Kasi hindi siya pinatay. Bakit hindi pinatay ni David si Haring Saul? Kaaway niya yon. It is because nangingibabaw ang patnubay ng Holy Spirit at pagmamahal sa buhay ni Haring David. If you are led by the Spirit of God, hindi mo aawayin ang kaaway mo. Bakit? Ang nakalagay sa Biblia sa Matthew chapter 5 verse 44, love your enemies. Kaya nga kaaway Bishop Art. Di dapat awayin? Hindi. Kaya nga pala, love your enemies upang sa gayon yung kaaway mo mawalan din ng kaaway. At pawang kapayapaan ang mangyayari. Pero kapag nangingibabaw ang inyong flesh, maniwala kayo, lagi na kayong makikipag-away at gusto nyo laging gumante sa mga tao na nakasakit sa inyo. Hindi ganon ang taong mayroong banal na Espiritu Santo, ang tunay na born again, punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng pagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa Kanya. O, pag nakaganti ka, bida ka? Pag panalo ka, bida ka? Hindi. Talo ka. Walang tao na nanalo na nakasakit ng damdamin ng iba. Ang taong may taglay ng banal na Espiritu Santo, punong-puno siya ng self-control. Hallelujah! Kaya nga, si David refused to kill Saul. Please, huwag kang mananakit ng damdamin ng iba. Dahil ikaw ay kilalang born again. Huwag mong hayaan na makasakit ka. Okay lang na masaktan ka nila. Huwag ka nalang gumante. Ipag-pray mo sila. Bakit? Si Jesus Christ pinatay. Pero pinag-pray niya ang pumatay sa Kanya. At ang sabi, Ama, patawarin mo sila sapat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. That's why, number 3, letting the Spirit guide decisions. Sa book of Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, ang sinasabi niya dito, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Maniwala po kayo, kapag ikay nagtiwala sa Diyos ng buong puso, then the Lord will guide you.
Alam niyo ba na ang isang tao na nananganangan lagi sa kanyang flesh, nagkukulang ng karunungan? Pero if you are led by the Spirit of God, the Lord will guide you. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto your own understanding. Huwag ka daw manangan sa sarili mong kaisipan. But in all, say again, all. But in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ang sarap ng buhay ng isang tao na laging ginagabayan ng Espiritu Santo. Pero gagabayan ka lang na ng Espiritu Santo pag ikaw ay nagpapasakop sa Kanya. Say hallelujah. Yes, kaya si Paul was forbidden by the Spirit to preach in Asia. Instead, God led him to Macedonia. Ito po yung naging reason kung bakit nagkaroon ng revival sa lugar ng Europa. Bakit? Naging sensitive si Paul. Bakit? Ito yung decision po niya. Pero hindi ang decision niya ang nangyari, kundi ang Spirit, ang gabay ng Banal Espiritu Santo ang siyang nangyari. Dumarating yung panahon sa atin na tayo po'y napapagod physically. Pero ito po yung aking natutunan. The more you obey the Holy Spirit, the more the Holy Spirit will strengthen you. Sige, palapakan natin Diyos. Itong huling mission po namin sa Germany, sobrang lamig. Sobrang lamig talaga. Tapos sa loob ng church ay mainit dahil po may heater. Dumating yung time, nung kami palabas na, ang sabi ko kay Sterling, honey, diyan ka muna sa loob dahil malamig dito, baka malamigan ka. Pero hindi ko nakita ang sarili ko na ako pala malalamigan. So, ako ay biglang nawalan ng boses. Sabi ko, Lord, paano ako magpipreach? Kaya ako nandito para ako'y mag-preach. Lord, hindi ko sinasadya na ako'y malamigan. I need your power, O God. Alam nyo, bago po ako mag-preach, wala na akong pong boses. Then I pray that the power of the Holy Spirit will begin to manifest. And praise God, nagulat po ang marami. Kasi sinabihan ko po yung mga pastor natin, get ready sapagkat hindi ko alam kung ako'y makakapag-preach. At you can see me right now, you can hear my voice. Masyadong husky at wala nang maibuga. Pero biyaya ng Diyos, pagtayo ko po doon, nagulat ako, nagulat ang lahat. Why? Sapagkat I fully delivered the gospel of the Lord and I minister people. Paano nangyari yon? Sinunod ko ang Diyos. Pumunta ko doon para mag-mission, hindi para magkasakit. That's why masaya ang Holy Spirit na makita niya na, Lord, use me. Nung makita niya, nasabi ko sa kanya, Lord, help me. And the Holy Spirit is always there. Maniwala po kayo, the Holy Spirit will help you and guide you and bless you as you are willing to obey Him. Pag handa ka sumunod sa Kanya, gagawa siya ng milagro. Eto na ngayon, after ng mismong preaching, wala na akong boses. Ang sabi ko, Lord, paano ako magko-concert sa UK? So lumipad na kami papunta ng UK, ang mga kausap ko, ang boss ko na, halos wala na. Praise God. Nung araw ng concert, I was surprised. Buo ang awitan. Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti. Amen?
Kilala ko yung sarili ko, kilala ko yung katawan ko. Kung wala ang Holy Spirit, wala ako talaga magagawa. Yan ang sinasabi ni Haring Solomon, na huwag kang manangan sa sarili mong lakas, manangan ka sa gabay ng Espiritu Santo. Yan din ang sinasabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. And of course, thank you for your prayers. Pinagpe-pray nyo kaming mag-asawa at nagagawa namin ang gustong paggawa ng Banal Espiritu Santo. And praise God, ang dami po na nakakilala sa ating Diyos because of our obedience to His call. Biyaya ng ating Diyos lahat. Amen? Now, ano ang characteristic of Spirit-led leaders? Ano ang katangian ng ginagawa ng Espiritu Santo? O kaya ng ginagabayan ng Espiritu Santo, I mean. Una, they move in God's timing. Say, God's timing. Say it again. Ito po yung katangian ng ginagabayan ng Espiritu Santo. Kung ginagabayan ka ng Espiritu Santo, you will move in God's timing. Mayroon po palang timing ang Diyos. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. He moved in his own time. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Kaya ang Lord pala, mayroon siyang perfect timing sa bawat mga gagawin natin. Huwag mong pangungunahan ang Holy Spirit. Bagkus every time na may plano ka, lagi mo sabihin, let your will be done. Kung kalooban mo, Panginoon, mangyari po ito. Okay? So, not ahead of God, not behind Him, kundi according to His leading. Naalala niyo si Jesus Christ? Siya umidad ng 30 years old, saka pa lang siya nagsimula ng kanyang earthly ministry. Doon pa lang siya nakagawa ng mga himala, nakagawa ng unang milagro ginawa niya, ang tubig, ginawa po niya itong alak. Anong ibig kong sabihin po dito? Bakit hindi gumawa kagad ng milagro si Lord nung siya 1 year old? Nung siya 2 years old? Nung siya 5 years old? Eh, nakakalungkot eh. Ang mga tao sinasambay Santo Niño, gumagawa daw ng milagro. Nung si Jesus Christ ay bata pa, hindi gumawa ng milagro. Siya lamang ay gumawa ng milagro nung siya 30 years old. May kausap ako? Alam niyo, huwag magagalit ang mga taga Cebu at maging sa mga tao na sumasamba sa Santo Niño. Binaha ang Cebu dahil lagi isinayaw ang Santo Niño. May Santo Niñong itim, may Santo Niñong puti. Depende ang suot. May kulay green, may kulay pula. Patalastas lang po ito. Ang Diyos ay galit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu. Tapos ngayon ang tao, gumawa siya ng maliit na Diyos-Diyosan, pininturan ng puti, binihisan, pinakuan, tapos ngayon sinasamba, isinasayaw pa, binaha na nga sila. Pilit pa rin na yun ang ginagawa. Tandaan po ninyo, nilindol na, walang nakakagawa na lindol, Diyos lang. May kausap ba ako? Curse ang tawag po doon. Wala din nakakagawa ng bagyo. Diyos lang. 2 beses. Tapos sinayaw pa rin ang Santo Niño. Mga minamahal,
Si Jesus ay Diyos, hindi po santo. May kausap ba ako dito? Diyos po siya. Ang mga tao sa kamangmangan, pinaliit ang Diyos. Anong ibig sabihin pinaliit? Minaliit. Ginawa siyang ordinaryong tao. Alam niyo bang ibig sabihin ng Santo Niño? Binanal na bata. Now, si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Pero meron siyang timing. Nung gumawa siya ng milagro, siya ay nasa 30 years old na. Bakit? Dahil kung bata, hindi paniniwalaan sa mga panahong yon. Hanggang 33 years old siya, bago siya namatay sa krus ng Kalbaryo, itinigis niya kanyang sariwang dugo. Ang point ko dito, guided siya ng Holy Spirit. Kaya nung siya'y nabautismuhan ni John the Baptist, bumaba ang Holy Spirit sa kanya. At doon nagsimula na gumawa siya ng maraming himala. Gusto ko sabihin sa inyong lahat, ang Holy Spirit na nasa sayo, ang siyang gagamit ng buhay mo para magpakita ng mga himala. Listen carefully. Ang Holy Spirit ay nangangailangan ng katawan mo at katawan ko. Lahat ng spirit na nasa paligid, walang magagawa po yan hanggat walang katawan na pinapanahanan. At kung nananasa iyo na ang Holy Spirit, ikaw ang magiging extension ng kanyang kapangyarihan. Kaya pala hindi isang ordinaryo na tao ang isang taong born again. Bakit? Meron kang taglay ng banal na Espiritu Santo. Ang tawag sa iyo, anointed ka. May kausap ako. Mga minamahal, you are chosen by the living God. Yes, kaya they move in God's timing. Pangalawa, they display spiritual authority. Pag ikaw ay na-born again, nasa iyong Holy Spirit, mayroong kang ipapakitang himala. Kaya nakita nyo sa J1 Church, ang dami mga miracles. Why? Totoo ang Diyos natin sinasamba. Ang ipinapahayag ko sa inyong Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Pinadala niya ang Holy Spirit. At yan ngayon nananahan sa buhay po natin. Kaya ikaw at ako ay extension ng kanyang kapangyarihan. You will display the spiritual authority. Kaya tandaan mo ito, hindi ka isang ordinaryo na mamayan dahil meron kang Holy Spirit. Amen? Sabihin mo natin muli, I love you, Holy Spirit. Pangatlo, they produce spiritual fruit. Ito na, pag ikay guided ng Holy Spirit, mayroon kang fruit of the Holy Spirit. Ano ang fruit of the Holy Spirit? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So, ito yung 9 fruit of the Holy Spirit. Pero ang tao hindi nagtataglay ng Holy Spirit, wala po yan. Ang tao lang na born again, ang pwedeng panahanan ng Holy Spirit. Kaya tanongin mo yung katabi mo, born again ka ba? Kaya mga born again, hindi po mayamutin. Hindi masamang ugali. Bakit? May pag-ibig yan, love. May kagalakan yan, joy. May kapayapaan yan palagi, peace. May katyagaan po yan. May katapatan po yan, may kagalakan, may katapatan, may kahinahunan. May pagpipigil yan sa sarili. Huwag yung sabihin na, pasalamat kayo, na-born again ako. Pag hindi ako na-born, yari kayo sa akin eh. Walang ganyanan. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan. Bakit? 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong, wala na ang dati niyang
pagkatao, siya'y pawang bago na. Magpasalamat kayo. Huwag nyo na ipagmamayabang yung dati niyong buhay. Bakit? Wala na yun eh. Huwag mong bubuhayin ang patay. Ano ibig sabihin? Patay na ang dati mong pagkatao. Nasa iyo na ang Holy Spirit. Kaya mabuhay ka ayon sa gusto niya. Palapakan natin ang Panginoon. Ang tao nagtataglay, ginagawa ng Holy Spirit, they walk in discernment. Meron po yan discernment. Spirit-led leaders can recognize spirit, motives, attacks, and opportunities. Alam mo kung sino ang mga manluloko. Madidiscern mo ang mga tao na manluloko sa iyo. O baka naman kayo po ay mga kababaihan dyan na mga balo at bala. Maraming manluloko sa internet, liligaw-ligawan kayo. Sasabihin nila sa iyo, oh, you're beautiful. Eh, matanda ka na. I will marry you. Oh, kumikiringking ka pa. Ang dami po ngayon, mga Pilipino at maging sa iba't ibang bansa, na mga na-scam. Pinangangakuan kayo na sila'y mayayaman, pero hindi mo na malayan, ikaw ang bigay ng pera. Kinakwartahan ka. Expert ang mga yan. Wag kayong, ayaw ko nang banggitin eh. Anyway, namatay na. 80 years old. May nanligaw sa internet. Ano nangyari? Aba, nung sinabi siya, beautiful, nagsimula na mag-lipstick. Nagsimula na magpaayos ng buhok. Niligawan. Aba, kumiringking. At siya daw ay pupuntahan para pakakasalan. Aba! Sabi niya, abangan mo ako. Pupunta ako dyan. Ito ang flight number ko. Umarkila si matanda ng van para sunduin. Pagdating sa Maynila, biglang tinawagan siya, I'm sorry, honey. I'm in hospital right now. I got accident. Could you please help me? How can I help you? This time, I don't have money with me. Could you please send me some money? Okay, honey. Kinuwartaan yung matanda. Nagpadala. At dahil sa siya may boyfriend, aba, ang kasuotan, pangdalagita. Hindi po dalaga, pangdalagita. Ano nangyari? Nakwartahan, naubos ang pera, ng utang para ipadala lang sa kanila. You are led by the Spirit of God. Hindi ka dapat na-i-scam. At kayo po mga balo, at ako ang tatay ninyo ha, huwag kayong maniniwala sa mga manliligaw po sa inyo. Lalo tigit ng mga foreigner. Kuwakwartahan lang po kayo ng mga yan. Lalo tigit, mas bata sa iyo, liligawan kang gurang, eh mahihiya ka naman. Discernment. Or either, by the way, namatay na po yung matanda. Ano pa? Ang dami po yan. Kung kikwentuhan ko po kayo.
Marami din po mga tao na kunwari magbibigay sa'yo ng pera. Pero later on, ikaw pala muna ang magre-register at ikaw muna magbibigay ng pera. Hindi ho totoo ang ganyang mga bagay. Please, huwag kang pay-scam. Pera nila ipamimigay sa'yo, hindi ho totoo yun. Pag narinig mo na ibibigay, ay pera daw ng mga Marcoses yan, kalukuhan po yan. Huwag kang maniniwala. Discernment. Ikaw ay yayaman lamang ayon sa talento na binigay ng Diyos sa'yo. Yun ang nakalagay sa Book of Deuteronomy 8:18. I have given you talent to get wealth. Kaya sa New Testament, talent ang mismong parabola na ibinigay ng ating Diyos para ikaw ay sumagana. Kaya huwag kang aasa sa pangako ng iba. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain ang tao nang nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ginagawang sandalan ng bisig nito. Huwag kayong aasa sa pangako ng tao. Ngumiti ka na lang. Pero pag ikaw ang hihingian, mahiya ka. At use your discernment right away. Kasi mangon na po yung iba, parang siya po yata yung aking natatamaan. Mahal ko po kayo eh. Mga anak ko kayo. Ginagad ko lang po kayo. Kung paano mayroon akong Holy Spirit, nandiyan din sa iyong Holy Spirit, huwag kang padadala sa sabi-sabi. Maliwanag ba? Yes. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 14 to 15, he that is spiritual discern all things. Kaya tingnan nyo maging si Peter discerned the deception of Ananias and Sapphira. Na-discern ni Peter itong scam, itong panluloko ni Ananias at saka si Sapphira. Bakit? Saan siya naluko? Sa pera. Maraming naluloko dahil sa pera. Kaya sabi mo sa katuloy, partner, isip-isip naman. Huwag kang pa-scam ha. O, kayo po mga nanay ha, lalo na pag wala ka ng ngipin. At sabi sa'yo, you are beautiful. You are being scammed right away. Okay? Now, let me give you one number, malapit ang matapos. Why Spirit-led leadership is important? Bakit napakahalaga ang Holy Spirit sa buhay na manguna sa buhay natin? Una, the Holy Spirit reveals God's will. Ang Holy Spirit ang magre-reveal sa iyo ng kanyang mga kalooban. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. Napapahamak lang ang mga tao dahil sa kanilang mga kamangmangan. Hosea chapter 4 verse 6, nakalagay doon, my people are being destroyed because of lack of knowledge. Because of lack of wisdom. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 27, the Spirit intercede according to God's will. Kaya maging sensitibo ka. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Maniwala po kayo. That's why the Holy Spirit reveals God's will. Pangalawa, the Holy Spirit empowers ministry. Ano man ang ministry mo, pagpapalain ng Diyos yan, palalakasin ng Diyos yan. Ano man ang iyong kinatatayan sa buhay, ang Holy Spirit, tutulungan kanya na umangat ka sa buhay. Bibigyan kanya ng discernment kung paano ka maging successful. Why? Acts chapter 1 verse 8. Sabi niya, you will receive power when the Holy Ghost will come upon you. Ang Holy Spirit ang maglilid sa iyo para maging powerful ka. Pangatlo, the Holy Spirit protects from error. Iingatan kanya sa mga mali. Why? The Spirit leaders avoid wrong doctrines, wrong people, and wrong decision.
Tutulungan ka ng Holy Spirit na hindi ka mapamali. Amen ba? Kaya dapat lagi kayo nagpipray, Holy Spirit, lead me. Lord Jesus, help me. Yes. At number 4, the Holy Spirit produce lasting fruit. Anong ibig sabihin lasting fruit? Human effort reproduce temporary result. Spirit-led works produce eternal impact. Kaya, ang buhay mo ay paangat ng paangat at pabuti ng pabuti kapag ikaw ay laging guided ng Holy Spirit. Say hallelujah. Ngayon tanong, how to be led by the Spirit? How to be a Spirit-led leaders? Paano? Number 1, develop intimacy with the Holy Spirit. I-develop mo yung maganda mong relasyon sa banal na Espiritu Santo. Araw-araw makipag-fellowship ka sa Kanya. Lagi mo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi lang po every Sunday. It must be every day. Every morning, sambahin mo na siya. Bago ka matulog, sambahin mo na siya. Daily fellowship, worship, prayer. Yan ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Kailangan mo ang daily worship. Why? Sapagkat you need a daily guidance. Pangalawa, practice immediate obedience. Kung ano ang nililid ng Holy Spirit sa iyo, sabi ng Biblia, sundin mo kagad ito. Why? Delay is disobedience. Spirit-led leaders responds quickly. Hindi yung, sandali, i-discern ko muna. Kapag sabi ng Lord, tumulong ka, tumulong ka. Kapag sinabi ng Lord, magbigay ka sa isang tao na nangangailangan, gawin mo kagad yun. Minsan, kinikwento ko po sa inyo, maski saan ko pumunta, pag sinabi ng Lord, bigyan mo ng pera yon, bibigyan ko po yon. Sabi ng Lord sa akin, huminto ka. Balikan mo siya. Bigyan mo. Gagawin ko yon. Minsan mga kasalubong mo, wala naman, hindi naman mahirap. Pero minsan sabi ng Lord sa akin, help. Yung pala, nangangailangan ng tulong. Naalala ko tuloy yung isang pamilya na nasalubong lang namin. Biro po ninyo, may lagnat pala yung anak niya. Pero sabi ng Lord sa akin, hindi ko alam na may lagnat. Sabi ng Lord, huminto ka. Bigyan mo ng pera yan. Sabi ko, nasaan ang iyong, bakit gabing-gabi na ikaw pa rin nagpupulot ng basura? Kasi po wala kaming pagkain. So binigyan ko agad ng pera para pambili ng pagkain. Bakit nagsusulo ka? Ang akin pong anak po ay may lagnat. Bibili lang po ng paracetamol yung akin pong asawa. Nalaman ko may lagnat. Anong ginawa ko? Sabi ng aking asawa, tayo muna mag-drive-thru. Bilan natin sila ng pagkain. At tingnan natin kung saan sila nakatira. Yung para nakatira sila sa tabi-tabi lang ng mga buildings dyan po sa city. Anong ginawa namin? Hinanap namin sila para lamang patirain sa ating pong church. Yung pala, ang babae ay may infection, kailangan ng operasyon. Dinala ko sa ospital para maoperahan. Alam nyo, di ka gastos, yun ang leading And praise God, binigyan ko ng trabaho yung kanyang asawa. And afterwards, nung gumaling na sila, mas gusto po nilang mamulot ng basura. At ang sabi sa akin, kami po ay mamumulot na muli. Ayaw niyong manirahan sa disenteng lugar? Mas gusto po namin sa basurahan. Wala na akong magagawa. Pero ang ibig ko sabihin, nagawa ko na mapaoperahan.
ang mismong nangangailangan ng tulong na hindi ko malang inaasahan na ooperahan pala. Yung pala leading ng Holy Spirit. Alam nyo, I learned to be sensitive. At gusto ko lahat ng J1 people, maging sensitive kayo sa pagtulong nyo sa inyong kapwa. Amen? Praise God. So be sensitive to the Spirit's voice. Learn His whisper, conviction, peace, and warning. Meron din pong warning, hindi lang pong pagtulong. Minsan sabi ng Lord, lumayo ka dyan. Lalayo kayo talaga. Bakit? May mga tao na manluloko. So lumayo po kayo. Kaya discernment ang kailangan po dyan. You need the Holy Spirit. Yield fully to God. Magpasakop ng todo sa ating pong Panginoon. Pag nagpasakop ka, yan ang sinasabi Romans chapter 12 verse 1 up to 3. Surrendered life is a spirit-led life. Isurrender mo ang buhay mo sa Kanya and the Lord will surely bless you beyond your imagination. Yes, and last, stay humble and teachable. Please, tayong lahat ng J1 people, walang mayabang po sa atin. Remain humble in the sight of God. Why? James chapter 4 verse 6, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Pride blocks the Spirit. Humility attracts His guidance. Kaya kung gusto ninyo na matagumpay ang buhay ninyo, manatiling mapagpakumbaba. Ano man ang tagumpay nyo na ngayon, manatiling mapagpakumbaba. At ang Diyos ay patuloy na magbababa ng Kanyang presensya at tagumpay sa buhay mo. Kaya naalala ko mga example po sa mga tao spirit leads. Si Moses, he lead Israel only by God's presence. Aside kay Moses, si David, always inquire of the Lord. Lagi siyang sumasangguni sa patnubay ng Panginoon. Kaya sabi nga niya, Lord, anong gagawin ko? Kinuha nga amin pong ari-arian, anong gagawin ko? Sabi ng Lord sa kanya, pursue, overtake, recover all. So may instruction lagi ang Diyos sa atin. Huwag nagmamadali. Pag kayo ay may problema, relax lang muna kayo. Dahil huwag kayong magkakram. Pumunta ka muna ikaw sa kwarto, mag-worship ka. Relax your mind, and the Holy Spirit will guide you. Huwag nagmamadali. Kapag kayo ay nasa, kumbagay, may mga disturbances, relax muna. Prepare your heart and your mind. Worship God. Ganon din si Jesus, led, empowered, and directed by the Spirit of God. At ang mga apostle sa time na yon, sila din ay laging umasa sa Banal Espiritu Santo. So, ano dapat mo ngayon gawin? Huwag manguna ng walang gabay ang Espiritu Santo. Ulitin mo nga, go. Pangalawa, simulan ang araw sa panalangin at pakikinig. Makinig ka. Simulan mo ang araw mo sa prayer at sa pakikinig ng salita ng Diyos at ng Holy Spirit. Pangatlo, tanggapin ang Espiritu Santo bilang kapartner mo sa ministeryo. Huwag kang mabubuhay na walang patnubay ng Holy Spirit. Kaya sabihin mo, Holy Spirit, kayo ang partner ko. Pangapat, hayaan siyang magdesisyon sa direksyon, plano, at hakbang ng ministeryo. Hayaan mo ng Holy Spirit ang siyang tumulong sa iyo.
magbigay ng direksyon, plano, at hakbang sa iyong mga gagawin. Ang pinakahuli, walk in faith, not in flesh. Mamuhay ka ng may pananampalataya at hindi sa iyong pakiramdam lamang. Kailangan mo araw-araw ang patnubay ng Holy Spirit. Tumayo tayong lahat. Alam nyo, ang bawat pinapanahanan ng Holy Spirit ay laging may tagumpay. Kaya sabihin natin, Spirit of the Lord, fill me. Spirit fills me. Spirit on me. Holy Spirit fills me. Holy Spirit fill me. Sabihin nga natin sa Kanya, let us sing this song right now. Spirit, freshen me. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Lord, hipan mo ako. Palakasin mo ako. Lord, breathe on me, Lord. Breathe on me. Shall we sing this song right now? Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Holy Spirit. Holy Spirit, breathe on me. One more time. Spirit, breathe on me. I found my life in you. I found my life in you. You make me feel brand new. You make me feel brand new. And I will always, and now I live my life for you. Jesus, breathe on me. Awitin natin ito ng panalangin na may pagsamo na kailangan mo talaga ang patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Nung si Jesus Christ breathed to His disciples, sinabi niya, receive the Holy Spirit. We need the guidance of the Holy Spirit. We cannot walk, we cannot live by ourselves. We need the Holy Spirit in our lives. Taas mo ang iyong kamay. Sabi mo sa Kanya, Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Holy Spirit, I found my life in you. I found my life in you. You make me feel brand new. You make me feel brand new. And I will live my life for you.
Nakayukod, nakapikit. Since nalaman mo ngayon na wala kang magagawa kung wala ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo, hayaan mo na siya lang ang lagi mong tawagin na ikay samahan. In the name of Jesus. At kung nananangan ka lagi sa sarili mo, at hindi sa patnubay ng Espiritu Santo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Alam mo kung ano man nagiging decision mo. Alam mo kung ano yung mga pananalita mo. Alam mo din ang relasyon mo sa iba, kung paano ka makitungo, kung ito bagay guided ng Holy Spirit o hindi. This time, you need the Holy Spirit. Sabihin natin lahat, Panginoong Yesus, patawarin niyo po ako sa lahat kong pagkukulang. Holy Spirit, forgive me. Sa lahat kong pagkukulang, sa pananangan ko, sa aking sariling kaisipan. Please forgive me. Father God, patawarin niyo po ako sa kakulangan ng pananalangin. Lord Jesus, cleanse me with your holy blood. Right now, maghari ka lang sa buhay ko. Kayo ang masunod. And Holy Spirit, fill me, guide me today. Lead me according to your will. In Jesus' mighty name. Ngayon, sabihin mo lahat ang gusto mong sabihin sa Holy Spirit. Come on. Hallelujah. Lord God, I pray, bawat anak mo na nananalangin, hayaan niyo, Diyos, puspusin niyo ang lahat ng iyong kapangyarihan. Papuspos kaming lahat na yung Espiritu Santo, na huwag kaming manangan sa aming sariling kaisipan, kundi ayon lamang sa iyong patnubay. Lord, I pray for the wisdom of the Holy Spirit. I pray for the strength of the Holy Spirit na laging manangan sa aming buhay. I pray, God, sa guidance ng Holy Spirit, sa discernment. I pray, God, bawat anak mo ay mamuhay ayon lamang sa direksyon ninyo. I also pray, Holy Spirit, in Jesus' name, brings anointing to everyone na kami maging extension ng iyong kapangyarihan. Use us. Sige, taas mo ang kamay mo at sabi mo, Lord, use my hand. Ipapatong ko ang aking kamay sa mga may sakit. In Jesus' name, sila'y gagaling. Use my hands sa paghahanap buhay. Give me strength for my prosperity. In Jesus' name.
Guide me, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. At sabi mo muli sa Kanya, Jesus, breathe on me. 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 For the last time, Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Holy Spirit. Spirit, breathe on me. Holy Spirit. Holy Spirit, breathe on me. Jesus, breathe on me. Holy Spirit, breathe on me. The Lord bless you today, and always refresh yourself through the guidance of the Holy Spirit. You are blessed now. Receive your healing, receive your prosperity, receive your victory. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen and amen and amen. You may be seated, please.